Everyone, tayo po ay tumayo and let's prepare our hearts as we continue to give glory to God this year, as we continue to give praises to Him. Hallelujah. Lord, we want to praise you, Lord God, from our hearts, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, praise cause you're true, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're sovereign, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 Oh, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Oh, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Let's declare! Praise the Lord, oh my soul. Itaas po natin ang ngalan ng Panginoon. Hallelujah! From our hearts, Lord, we will glorify you. Good morning po mga kapatid. Tayo pa ay tumayo. Batiin po natin ang bawat isa. Panginoon, we thank you! Hallelujah! I praise in the valley, praise on the mountain, I praise in the shore, praise when I'm doubting, I praise when I'm numbered, praise when surrounded, 'cause praise is the waters my enemies drown. Let's declare! As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I got praise the Lord, oh my soul. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! God is good. Let's declare. I praise when I feel it, I'll praise when I don't.
I praise cause I know you're still in control. Cause praise is a weapon, it's more than a sound. Let's declare. My praise is the shout that brings Jericho down. Let's shout. As long as I'm ready, I've got a reason to praise. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Yes, Lord. Let's continue to meditate the goodness of God this morning. I praise in the valley, praise on the mountain. Let's declare. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise is surrounded. Cause praise is the waters my enemies drowning. Let's declare. As long as I'm ready, I've got the reason to praise. God is alive. How could I keep it inside? Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let's declare that God is faithful. Let's shout. Let's declare God is good. Let's shout. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Let's shout. Cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. And defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're sovereign. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. Oh, praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody. Let's declare. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise
with all that I am. This is the day you've made. I'll rejoice and be glad in you. Oh, this is the day you've made, and your mercies are new. Your promise is true. This is the day you've made. I'll rejoice and be glad in you. This is supernatural grace rising up in my heart, as sound it has to be. Lord, let's declare. My heart will sing, and with everything I will praise, so my heart will sing, Lord. And with everything I will praise, Lord. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Let's declare. This year we are declaring God, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Let's shout. My way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. Oh, 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 so my heart will sing. You are good. And with everything I will praise. Heart will sing. You are good. You are good. And with everything I will praise. I will praise Lord, right now, Panginoon, we will continue to glorify you. Lord, we want to welcome this year. Nakasama ka, Panginoon. And as we worship you, Lord, this is our prayer, Panginoon, that we will speak your name. We will raise
praise. Hallelujah, Panginoon. And we will exalt you, Panginoon, in the highest, Lord. Whatever is in our hearts right now, Panginoon, we surrender to you. Our cares, Panginoon, for this year. And help us walk and grow, Lord. We just want to speak your name, Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. This is our prayer, oh God. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction start to break, declaring there is hope and there is freedom. Let's declare, I speak Jesus. 'Cause your name
Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from my family, I speak the holy name, Jesus. Let's declare. Shout Jesus from the mountains, Jesus in this race, Jesus in the darkness over every enemy. Let's declare. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in this race. Jesus for my family, has been the holy name, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, has been the holy name, Jesus. I raise a hallelujah. This is our declaration, Lord, to my enemies. I raise a hallelujah, louder than the unbelief. Let's raise our hands, our voices to the King of Kings. A hallelujah. Our weapon is a melody. Yeah, I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Let's shout. I'm gonna
You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the Panginoon, as we continue to worship you, Lord, we thank you, O God, because, Lord, we are able, because you enable us, Panginoon. We can shout because you enable us. At hayaan niyo po, Panginoon, na sa oras na to, we'll always go back to the cross, Lord, and remember, Lord, how you redeemed us, Panginoon. Thank you, Jesus. Oh Lord, you've turned
Thank you, Jesus. It's all about Jesus Christ. Hallelujah. Praise your name, Lord. Hallelujah. As we go through our communion this morning, ang ibig lang ng Panginoon sa atin is to examine our hearts right now. Ang tanong po are you ready? Are you ready? No? Ang sabi po ng salita ng Panginoon, tayo po ay nagkakamali, tayo po ay nagkakasala, tayo po ay nagkukulang, pero ang Panginoon, handa po siyang patawarin tayo. At napakaganda po umpisahan po natin ang 2025 kasama yung ating Panginoon. Na sa magitan po ng simbolo ng kanyang katawan at dugo, tinanggap niya po tayo at inahanda niya po tayo sa lahat ng darating pa sa ating buhay. Sa oras na ito, let us examine our hearts. Wala pong magaling, wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Ang sabi lang ng Panginoon sa atin, kapag gagawin natin ito, may tamang puso at pag-aalaala sa Kanya. Sige po, let us ask forgiveness sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Forgive me, Lord. Forgive me, Lord God, of all of my sins, O God. Hallelujah. Cleanse my heart, Lord. Cleanse my heart, O God. Cleanse me. Praise you, Jesus. Itaas po natin ang tinapay, simbolo ng kanyang banal na katawan. Sabay-sabay po natin kainin. Itaas po natin ang saro, simbolo ng kanyang banal na dugo. Sabay-sabay po natin inumin. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Hallelujah. You are so good, O God. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. It's all about you, Father God. Salamat po sa pangunguna mo sa amin. Ama, sa oras na ito, Panginoon, patuloy po naming aalalahanin ang ginawa mo, Panginoon, at patuloy po naming alalahanin na sa buong taon na amin pong dadaanan, O God, kasama ka po namin, Panginoon. Kung nagtagumpay man kami ng nakaraang taon, naniniwala po kami, Panginoon, na higit mo kami pagtatagumpayin sa taon na ito, O God. Ito pong taon na ito, O Diyos, ay taon ng pananagumpay sapagkat kasama ka namin, Panginoon. At hayaan mo, O Diyos, na gawin po namin ito lagi. At makita mo, O Diyos, na ang lahat ng iyong mga anak ay nagmamahalan sa magitan ng pagmamahal ng ating Panginoon. Lord, salamat po sa iyo pong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen.
Good morning po. Tayo po ay dadako na sa ating pagbibigay. At alam ko po ang bawat isa as we enter the new year, marami po tayong, we have hopes, marami po tayong plano, at marami po tayong inaasahan. Ganun po talaga ang, anak ng Panginoon, marami po tayong, we're full of hopes. Dahil nananalig po tayo sa ating Panginoon. So gusto ko pong i-share yung verse natin for today, 2 Corinthians 9, verse 7 and 8. Sabi po dito, you must each decide in your heart, how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others, as the scripture said. So ito po, pangako ng ating Panginoon. Noon po parang, nung mas bata-bata ako, lagi akong parang napapaisip. Sabi ko, bakit yung mayayaman lalong yung mayaman? Bakit silang meron lalong nagkakaroon ng pagpapala? Ngayon po naunawaan ko, meron kasing pangako ang Panginoon na kapag ikaw sumunod, siya naman, faithful siya sa kanyang pangako na hindi ka mawawalan, hindi ka magkukulang, but you will have plenty to share with others. So, ganun po rin yung ating magiging inspiration as we follow ng teaching ng Panginoon sa pagbibigay. Ang Panginoon po hindi nagkulang, and He delights with people who has a cheerful heart, cheerful giver, and a grateful heart. So, sige po, inaanyayahan ko ang bawat isa na tumayo at magbigay ng ating mga kaloob. Tayo pong, let us extend our hands sa ating pong mga kaloob. Ama namin nga sa langit, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa o Diyos. Maraming salamat sa pagpapala mo, Panginoon. Kami, Panginoon, ay nagbabalik pagkat kami, Panginoon, ay una mong pinagpala. You provided, O Lord, at ito, Panginoon, ay parte lamang, Panginoon, ng iyong pagpapalang ibinigay sa amin, Ama. Dalangin ko, Ama, na pagpalain mo, Panginoon, ng kaloob na ito. Alam ko, Panginoon, in your promise, Lord, ibabalik mo ito, Panginoon, ng maraming beses, Panginoon, sa amin. At alam ko, Lord, na hindi mo, Panginoon, pagkukulangin ng iyong anak, pagkat, Panginoon, ang iyong pangako, Panginoon, hindi lamang sa material, but you will, Lord, provide for everything that we need, hindi lamang, Panginoon, sa financial, but kahit sa aming mga spiritual, sa aming physical, sa aming emotional and relational needs, Lord, you will provide and you will take care of it, Lord. We trust you, Father, with all our resources, and we give back to you all the glory in Jesus' name. Amen. Yan. Praise God. Palapakan po natin yung Panginoon. Kumusta po yung ating bakasyon? Blessed ba? Yan. Dapat may, parang iba hindi nakangiti. Malaki ba gastos? Amen. Praise God. Pwede po bang makilala po namin si Mary Joy Vargas? Sino po siya?
Yon, palapakan natin yung Lord. Hallelujah. Hallelujah. Si Nena Valdez. Yan, palakpakan natin ang Panginoon. We love you, kapatid. Ngayon, wini-welcome po namin kayo sa CCOF at panalangin po namin na maging kabahagi po kayo ng simbahan ng Panginoon. Amen? So, salamat po sa inyong pagbisita. Ngayon po, bisita po kayo, pero next week po, pag umattend po kayo, pamilya na po tayo. Amen? So, praise God. Hallelujah. Praise to Jesus. Amen. Pwede po ba tayong tumayo muli saglit? Tayaan po nating bigyan natin ng oras yung Panginoon upang pasalamatan siya sa lahat ng ginawa niya po ng 2024. Amen? Sapat ba ang Diyos? Amen. No? Alam niyo po, iba-iba po ang level ng atin pong journey ng 2024. Iba talagang super blessed, iba blessed. Yung iba siguro ang daming hardship o trial. Pero naniniwala po ako, God is not finished with us yet. At sa 2024 ay sapat ang Diyos. Amen? Kung hindi man po natin nakuha ang blessing ng 2024, siguro hindi pa natin kailangan yon. Pero sa 2025, naniniwala po ako, meron pong gagawin ng Panginoon sa ating lahat. Amen? At higit sa lahat, mga kapatid, no, kung meron ka pinapadalangin sa Panginoon noong 2024 at hindi mo siya natanggap noon, marahil meron siya mas magandang ibibigay ngayong taon. Amen? So, can I pray for you? Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng nakaraang taon. Sa iba sa amin, O Diyos, hindi man maganda, subalit ang mahalaga, kasama ka namin. At alam mo lahat, Panginoon, alam mong lahat ng aming dalahin, alam mo lahat ng aming nasa puso, alam mong lahat ng aming intensyon, alam mong lahat ng aming iniisip, at hindi mo kami iniwan at pinabayaan sapagkat nasa puso ka namin, Panginoon. Tinanggap ka namin ng totoo. At maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng natanggap po namin ng 2024, sa maging mga hamon na hinarap po namin. Lord, maraming salamat din, Panginoon, sapagkat nagpatatag ito ng aming pananampalataya at pag-asa sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa lahat, Panginoon. Hindi ka nagkulang at sapat ka, Panginoon. Sapat na nakasama ka namin ng 2024. At ngayong 2025, Father God, sa pag-uumpisa ng aming taong ito, Panginoon, ang sabi mo sa iyong salita ay marami kang gagawing bago. Marami kang bubuksang daan. At marami kang mga bagay na gagawin sa lahat ng iyong mga anak, Panginoon. Na ang nakaraan o ang kasalukuyan ay higit na mas maganda kaysa sa nakaraan, Panginoon. You will do great things, Father God, this 2025. Lalo tigit, Panginoon, kung magpapakumbaba kami na wala kami magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, turuan niyo po kami na pangunahan mo sa lahat ng aming desisyon, sa aming mga buhay, sa aming pamilya, sa aming trabaho, Panginoon. Lord God, panalangin po namin na makita po namin yung aral o turo sa mga sitwasyon na kakatagpuin po namin ngayong 2025. Lord, matutunan po namin magpakumbaba, Panginoon, sa aming buhay. At lalo tigit na meron kang mas magagandang plano sa amin sa taong ito, Panginoon. Lord, turuan niyo po kami, Panginoon. At lalo tigit, i-acknowledge po namin ang presensya mo sa aming buhay, Father God. Matutunan po namin na makita ang pangunguna mo, Panginoon, sa bawat desisyon na gagawin po namin, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, sa aming pamilya, Panginoon, sa aming komunidad, O God. Lord, hayaan mo ang iyong banal na presensya ang patuloy na kumatok sa aming puso. Paalalahanan kami na mayroong Diyos na nangunguna sa amin para pagtagumpayin kami, Panginoon.
Lord, maraming salamat po sa lahat. Hindi ka nagkamali, hindi ka nagkulang, Panginoon. Lord, dalangin po namin na kung sa nakaraang taon ay hindi ka namin masyadong inaalala. Lord, this year, Father God, Lord, I pray, Lord, ipakita mo, Panginoon, kung sino ka sa aming buhay. Ang sabi mo sa iyong salita, lalo tigit, na kung uunahin ka lamang namin at ang iyong kaharian, ang sabi mo lahat, Panginoon, lahat ipagkakaloob mo sa amin. Ano man ito, Panginoon, Lord God, alam po namin ito may makabubuti sa aming buhay dito sa lupa, O God. Lord, salamat po. Pagpalain mo ang aming salita na maririnig, na nanggagaling sa iyo, na maging bahagi po ng aming paglago at sandata para po sa pagsuong po namin sa buhay na ito. Sa iyo po ang papuri at kakakilangan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Praise God. No? Amen. So, again, we welcome you, 2025. Amen. Maganda pong umpisahan yung taon. Nakasama po yung Panginoon. Amen. At lalong higit na masarap po yung journey sapagkat kung kasama mo ang Panginoon, alam mong nandun ka sa katagumpayan. Amen? Minsan mahirap lang yung daan, no? Kasi po maraming distraction, maraming hindrances, pero rest assured na God is always there for us. Amen? Lagi po natin i-acknowledge ang Panginoon sa buhay po natin sapagkat hindi naman po siya umaalis tayo lang minsan lumalayo. Amen? Lalo na sa mga desisyon sa buhay po natin, ang Panginoon po laging nandyan Kaya lang minsan hindi natin siya ina-acknowledge kasi minsan nagmamadali tayo. Amen? Wag po tayo magmadali sa buhay, no? Kasi po, lahat po yan all in set for the Lord. Amen? Huwag kang magmadaling ma-promote kasi minsan, yung pagmamadali po natin, minsan hindi po natin nakikita yung plano at yung aral ng Panginoon sa ating lahat. You know? Pero naniniwala po ako, mga kapatid, no? Babaguhin tayo ng Panginoon from one glory to another. Amen? Alam niyo po, next month, no, atin pong anniversary month, no? We're celebrating our 13th year anniversary on the last Sunday of February. Amen? Alam niyo po ba ang team natin for this year? No? Ito po yung binigay sa akin ng Panginoon. Ang team natin for 2025 is Rising Up. Amen? Palapakan natin yung Lord. Rising Up. Amen. Alam niyo po, itong taon na magkakaroon po ng maraming promotion. No? We will be the head and not the tails. Marami pong mga bagay na gagawin ng Panginoon na hindi pa po natin nararamdaman. Amen? Magkakaroon po ng regular, magkakaroon po ng maraming benta. Amen? Magkakaroon po ng maraming mga bagay, mamamangha ka na lang na sasabihin mo sa buhay mo at the end of the year na grabe si Lord. Gusto niyo po ba yan? Amen? Let us embrace that. Amen? Praise God kasi po, dapat po maging excited tayo, no? At magiging excited po tayo sa lahat na gawin ng Panginoon. Kung ngayon pa lamang, magiging excited po tayong sambahin at kilalanin po siya. Amen? So, salamat po sa Panginoon. Pero before we start our journey this year, 2025, ay meron po muna tayong dapat gawin sa nakaraang taon, no? Hindi po tayo makakapag-umpisa ng maayos at maigi kung hindi po natin tatapusin ang mga bagay na nangyari na. Amen? Ito po yung 2024. No? Ang sabi po sa Isaiah chapter 43 verse 18, asa na yung PowerPoint ko? Isaiah chapter 43 verse 18, sabi po ng salita ng Panginoon, binigyan niya po, ang Diyos po, binigyan po tayo ng clear warning. Ang sabi po ng Bible, forget the former things and do not dwell on the past. No, this is not that our topic for this morning, pero bago po natin umpisahan 'yon, kailangan po muna nating ayusin, no, yung ating pong buhay bago po tayo pumasok sa 2025 na buhay. Ang sabi po rito, if you want to make progress this year, meaning level up, yung lahat ng mangyayari po sa buhay po natin, you must leave the past behind. You must leave the past behind.
no? Don't dwell on what has been done. Kasi po tapos na siya eh. Okay? Tapos na siya. It is what it is and live it at that. Okay? Hindi na po natin kayang baguhin kung ano yung mga bagay na nangyari noong nakaraan. Kung masakit man ito sa atin, rest assured na mayroong itinuturo ang Panginoon sa atin. Last year, hindi po lahat maganda yung dinanas po natin. No? Maraming mga struggles, no? Yung iba po sa atin. Ako po, yesterday, no, my half sister died. No, parang ang hirap ng pag-uumpisa ng taon, di ba? Pero i-deal muna natin mga kapatid yung atin pong 2024. Tapos na po lahat ito, no? Many people limit themselves moving forward because of their past. Kasi nandun yung focus natin. Ang ganda nung December, ang ganda nung dati, ang ganda na ganyan. O kaya ang dami namin pinagdaanan nung December. Nag-away kami ni ganito, nagkaroon kami ng ganito. So ang dami po nating iniisip nung nakaraang taon, no? Kaya nga sabi po ng salita ng Panginoon, no? Kapag ginidwell daw po natin yung past, no? Kapag lagi po tayong nandoon nakatingin doon po sa nakaraan, the fear of repeating the past failures will discourage you from moving forward. Meaning, ginawa ko na last year yan eh. Siguro ngayon ganun din ang resulta. Okay? So, pakinggan nyo maigit mga kapatid at intindihin po natin. We cannot change the past. We cannot change the past, no? You can learn from the past, you can even cherish the memories of the past, but you cannot live in the past. Okay? Kahit sabihin po natin mas maganda pa noon kaysa ngayon. Okay? So also, we should not take the past to consider as a basis of our future. Yung sasabihin po natin na siguro kung ano yung gagawin po ginawa ko last year, gagawin ko rin ngayon. Okay? Time change. No? Time change. Yung mga bagay na effective nung nakaraang taon, marahil ngayon hindi na. Amen? Naalala ko po alam niyo po yung cellphone na Nokia. Okay? Alam niyo yung Nokia? Tananan, 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 tan. Yan. Yung Nokia dati, number 1. Di ba? May 3210, 8810 or 889. Mga ganoon, pataasan. At sila yung number 1 sa cellphone. No? Pero nakalimutan po nila o hindi po nila binigyan pansin yung technology nag-advance. So, dahil sa number 1 sila, siguro iniisip nila, hindi na sila kayang ibagsak. Pero nagdatingan si Apple, nagdatingan si Samsung, or si LG, etc., na ibang technology. No? And at the time na nabankrupt po yung Nokia, umiyak na lang, nandun po siya sa isang TV, in-interview, naiyak na lang siya eh. Sabi niya, wala akong ginawang mali. Tama naman, no? Wala siyang ginawang mali. Tuloy-tuloy lang po siya sa kanyang business, pero wala siyang ginawang advancement. So, ibig sabihin, minsan, yung mga bagay na ginawa po natin noong nakaraang taon, hindi na po effective ngayong taon na ito. Nakuha po natin, mga kapatid. So, ibig sabihin, mga kapatid, umusog din po tayo, no, sa buhay, sapagkat marami pong ituturo yung Panginoon sa atin, lalo na ngayong 2025, no? Sabi po sa salita ng Panginoon, di ba? Magiging magiging pahirap daw ng pahirap yung buhay. Hindi ko po kayo tinatakot, mga kapatid, no? Kasi kahit naman po pahirap ang buhay, pero nasa iyo naman ang Panginoon, baliwala po lahat 'yan. Amen? So, maganda po na umpisahan po natin yung taon na ito na handa at alam po natin kung sino po yung ating sasandigan, no? And we must accept that the past is gone, no? Wag na natin nanalo ko ng TV or microwave o ganyan, no? Okay lang pong minsan alalahanin natin kasi sarap ng pakinggan nanalo ka eh. Pero wag kang mag-dwell, wag kang huminturon, no? Next year hindi ka naman nanalo noon. Hindi kasi TV na eh. TV na tayo eh, di ba? So, doon po tayo sa gagawin ng Panginoon ngayong 2025, no? So, leave the future in God's hand because your life is His responsibility. Nung time na binigay po natin sa Panginoon yung buhay po natin,
at tinanggap po natin siyang Panginoon at tagapagligtas, ang Diyos na ang bahala sa iyo. Alam po ba natin yon? O isinasapamuhay ba natin na ang Diyos ang bahala sa atin? Amen? He is ready, willing, and able to assume the responsibility for your life. No? Only if you let Him. Di ba, sabi ko sa inyo sa mga past preachings na ang free will lang natin ang hindi nawakan ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, kung susunod ka, kung mamahalin mo siya, yung totoo, at hindi ka lang napipilitan. Okay? So sa buhay po natin dito sa lupa, ang importante po, Lordship is the solution. Sino ba ang Panginoon mo ngayon? Sino ba ang Lord mo ngayon? No? You must involve someone to guide your life to provide for you. No? That's what the Lordship of Christ is all about. Kapag in-acknowledge mo yung Panginoon mo, na Jesus, ngayong taon, mga kapatid, no? Magkakaroon ka ng malaking impact sa buhay mo ngayong 2025. Lord, bahala ka na. Kasi God knows the future. God is the same yesterday, today, and forever. Amen? Alam niya lahat, alam niya bukas, alam niya kung anong gagawin, alam niya mangyayari bukas. No? Saan ka pa magtitiwala? No? Sa ating Panginoon. Sometimes, no, parang ang hirap magtiwala sa mga bagay na, kumbaga parang hindi mo nakikita. Kaya nga sabi sa Hebrews 11, di ba, ang pananampalataya daw ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. No? You have to believe na kahit na hindi mo nakikita ang Panginoon, kumikilo siya sa buhay po natin. Amen? Kagabi po, nanood po ako nung I encourage to watch this movie, The Forge. No? Ang ganda-ganda ng istorya niya, no? Nasa likod si Mrs., pero habang nababasa ko yung istorya, yung ginagawa, kunyari masakit yung mata ko pero naluluha ako. No? Kunyari, kasi, gano'n. Bakit, no, mga kapatid, no? Kaya kang baguhin ng Diyos. Kaya kang baguhin ng Panginoon. Kahit na anong tigas ng loob mo, kahit na anong tatag ng utak mo, kung ano yung sa tingin mo tama sa'yo, kaya kang palambutin ng ating Panginoon. Amen? Kaya kang baguhin ng ating Panginoon. At kayang baguhin ng Panginoon yung buhay po natin. No? Yung buhay po natin, tama ka sa sitwasyon na yan. Hindi, Pastor, gusto ko yumaman eh. Hindi, pag yumaman ka, mawawala ka sa Diyos. Hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon yung mga bagay na ikakalayo mo sa Kanya. Kung hindi ka marunong humawak ng material wealth, hindi ka bibigyan ng Panginoon yan. Kasi sa Panginoon lang, sapat na yan. Sapat na siya para sa iyo. Amen? Katulad na sinabi ko po sa inyo kanina, kung wala ka pang blessing ngayon kasi baka hindi mo pa kailangan. Siguro baka ngayong taon ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Amen? That is what Lordship of Jesus Christ is sa buhay po natin. No? The Lord Jesus Christ is the only one who is fully qualified. Sabihin po natin qualified, no, to do that, no? Christ is the only one who knows the best way to guide you. He is also the only one who is capable of providing all your needs. Pakinggan niyo may ito mga kapatid. Alam ko marami po sa atin successful sa trabaho nila, sa mga careers nila, sa negosyo nila. Pero how much more? No? Successful ka pero sa Panginoon pa rin galing yan. Pero how much more if you will trust the Lord more? O kaya, kung wala si Lord dun sa may success mo, how much more kung i-add mo si Lord sa success mo? Hello? Amen? Ibig sabihin nun, there is so much more that God is in store for us if we allow Him. Amen? Masyado tayo nagmamadali sa buhay. Gusto natin umasenso. Pero iniiwan naman natin si Lord na source ng pag-asenso natin. Amen? Amen. Sabi sa salita ng Panginoon, no, sa Chronicle, sabi po doon, minsan tayo po ay pinagtatagumpay ng Panginoon kahit hindi po tayo, kahit nakatayo lang po tayo. Okay? At sabi rin po sa Proverbs, no, that while you were sleeping,
no, God is working to bless you. Amen? Why? Kasi hindi naman siya magpapala kasi mabait ka eh. Or sumusunod ka lang eh. Pinagpapala ka ng Panginoon kasi yan ang karakter niya. Yan siya. Amen? Upang sa ganon, pagka-bless ka ng Panginoon, no, mas lalo kang lalapit sa Kanya at magtitiwala sa Kanya. Amen? Oftentimes, ang Diyos ang nagbibigay ng unang initiative para sa susunod, makalaman mo na ang kailangan mo lamang Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. Lahat ng meron po tayo ngayon, no? Pagpasok po ng 2025, bigay ni Lord yan. At nararapat lamang po na magbigay po tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? Palapakan po natin yung Lord. So, dahil po ang importante sa buhay po natin ngayong taon ay yung tinatawag po nating Lordship. Sino ba yung Panginoon natin ngayon? No? This should be our starting point you must take in order to be blessed and victorious this 2025. Ano po yon? You start with God. You start with God. Everything. No? Yung mga bagay na plano mo ngayong taon, no? Lalo na sa spiritual na buhay po natin, let us start with God. Kasi siya ang may hawak ng lahat. No? Submit your life to the Lordship of Christ and to come under His authority. Lord, ano ba ang plano mo? Lord, gagawin ko ba to? Lord, gagawin ko ba yan? Lord, mag-a-apply ba ako doon? Lord, ano yung mga bagay na gusto mong gawin ko ngayong taon? Ask Him to take complete control of your life. Nagawa na po ba natin yun, no, sa buhay po natin? Na Lord, ikaw na ang mag-control sa buhay ko. No, hindi na ako. Okay? Minsan, siguro iba po sa atin nasabi na yon, pero is Jesus really controlling our life? Especially our decision in life. Amen? Ask Him to take complete control of your life. And when you do, Christ will guide you safely this year and in the years to come. Sabi po sa salita ng Panginoon, hindi po siya tatalikod sa mga panalangin po natin. Kapag sinabi po natin sa Panginoon, Lord, ikaw na bahala sa buhay ko. Ikaw na bahala sa pamilya ko. No? Alam nga naman sabihin ng Panginoon, ay hindi. No? Hindi. Sasabihin ng Panginoon, tinatanggap ko yung hamon mo. No? Ako ang bahala sa buhay mo. At pag ang Panginoon, kung ano man yung nangyari, pagkatapos mong inalaw ang Panginoon na magkontrol sa buhay mo, lahat ng nangyayari sa buhay mo sa 2025, tama po lahat yan. Kahit hindi pabor sa'yo, tama po lahat yan. Amen? Di ba, nabanggit po natin sa mga preachings natin na kapag meron tayong mga hardship sa buhay na inalaw ng Panginoon, ito ay pagpapatatag ng ating pananampalataya at pag napagtagumpayan po natin ito, encourage po natin yung ibang taong dadaan sa ganong klaseng mga pagsubok. No? And start with God, and your future will be secure. No matter what happens, the Lord will be there for you. No? That kind of future should make you very hopeful. Tandaan po natin, hindi lahat ng mga pinagdadaan natin sa buhay, inaalis tayo. Hindi lahat ng sitwasyon ng ating buhay, inaalis tayo ng Diyos doon. Oftentimes, no, hinahayaan ng Panginoon yung sitwasyon na yon na manatili sa iyo. Pero kaibahan lang, no, si Kristo ang pumupunta doon para may kasama ka doon sa sitwasyon na yon. Amen? Mas maganda yon, mga kapatid, kasi you are not the one fighting. It is God. It is Jesus Christ. Okay? So importante po that we will start with God this year. No? Kaya kung ano man yung mga mangyari po ngayong taon, naniniwala po ako, it is for the better, for our good welfare. No? Sigurado po ako na magiging sapat ang Panginoon sa buhay po natin lahat. Amen? So, the second thing you must do is you run the race. Ito pong 2025 na ito, panibago pong takbuhin ng buhay po natin. Bago po lahat.
wala po tayong maiki-carry over sa 2024. Kung ano man yung nangyari maganda sa 2024, hindi mo pwede sabihin na doon ako mag-uumpisa. No? Itong 2025, mga kapatid, panibagong journey, panibagong takbuhin ng buhay po natin. Ito pong malungkot, mga kapatid. Hindi po natin alam kung ano yung pwede mangyari. Okay? Kasi hindi naman po tayo Diyos at hindi naman po natin nakikita yung darating, no? Pero alam naman natin kung sino po yung nakakaalam ng mga darating ng future, di ba? So bago po yung takbuhin ng 2025, at ang dapat na maging focus po natin hindi po basta-basta maglakad lang, but to run. No? To run the race. Okay? Press toward the finish line as you go through, at pagdadaanan po natin yung finish line na yon, yung 2025. Okay? Ang destination po natin, no? If we are a truly child of God, ang destination po natin is up there. Hello? No? Sino po may gusto doon? Amen. No? At malapit na po yan, mga kapatid. Pero yung journey po natin up there ay kasama po yung 2025. So hindi po natin kahit na sabihin po natin na there is danger ahead, no? Hindi po natin pwede sabihin iikutan natin 'yan. Kailangan po natin suungin 'yan sapagkat plano 'yan ng Diyos sa buhay po natin. Hindi po tayo gumagawa ng 2025. Hindi po tayo gumagawa ng plano na dadaanan po natin ng 2025. Panginoon po gumagawa noon. Amen? At naniniwala po ako na nung pinaplano ng Panginoon yung journey po natin ng 2025, iniisip ka rin niya. Iniisip ka niya kasi hindi ka naman niya idadaan sa isang journey na matatalo ka na magkakaroon ka ng failure. Dito ko na-realize, mga kapatid, yung kabutihan ng Panginoon. No? Sa buhay ito ng isang mananampalataya, naniniwala po ako na walang failure. Okay? Kahit na po physically naramdaman natin yung failure, sa Panginoon hindi po yan failure. Amen? Sabi nga kung bumagsak ka man sa board exam, sabi mo failure yan. Pero hindi failure yan, mga kapatid. Siguro tinuturuan ka ng Panginoon maging humble. Okay, naalala ko po si Mr. Bean. No? Si Mr. Bean, may 2 exam. Sabi niya, yung isa calculus, isa trigonometry. Sabi niya, balita ako, trigonometry yan. Pero nung tinignan yung envelope ng mga questionnaire, nakita niya calculus. So, panic siya. Pero nung nag-pass na ng mga ng test, no, biglang sinabi nung nagpapatest na yung kaliwa sa calculus at yung kanan ay trigonometry. So, ibig sabihin, mga kapatid, no, naniniwala po ako na ang buhay po natin for 2025 is custom fit ni Lord para sa buhay ng bawat isa. Amen? For the purpose of giving us victory. Victory. Amen? Lahat ng bagay, no? Hindi man maganda sa atin o maganda, God's purpose is to prosper us and not to harm us, to give us hope and a future. Amen. So, how to start is very important in our journey in life, physically and spiritually. Importante po yung pag-uumpisa. Amen? Everything has a beginning. Every person, no, bawat tao may kanya-kanyang paraan ng pag-uumpisa. Bawat plano natin sa buhay may pag-uumpisa. Every journey has a starting point, no? Whether it's a small step in a new direction or a major decision. Lahat po yan mag-uumpisa sa una. Amen? Wala pong shortcut sa buhay. Amen? Wala pong shortcut sa buhay. To start something is not always comfortable. Kasi minsan, depende po yan sa motivation natin . No, ako po, siguro naniniwala po ako na dapat na maging motivation po natin yung pamilya natin. Siyempre, di ba? Importante po yun. No? So,
Importante po yung pag-umpisa. And before you start, you must be spiritually fit. Sabi po natin spiritually fit. Yan na tayo, spiritually fit, no? So, let us be honest, no? Ngayong wala rin pong offense, ha? So, let us be honest here. How many of you, at some point in your life, no, concerned po kayo sa weight, timbang? Ayan na. Kuya Pete. Amen. Di ba? At some point, concerned po tayo sa weight po natin, no? Ang naging problema po natin yung timbang po natin, no? Siguro meron po tayong sitwasyon na kung saan significant po yung ating pong weight, no? Kailangan po nating kailangan magkasya yung damit natin sa pangkasal, o pag magdidibo na, no, naalala ko po yung pamangkin ko, talagang ang aga-aga, nagpit na po siya ng kanyang pangdibo, pero malapit nang dumating yung dibo niya, di niya napansin yung kanyang bigat. So, nag-enroll pa ng gym. No? Gumastos yung kapatid ko, to the point na pagdating po ng tawag doon, ng kanyang dibo, paano ba i-describe yung itsura niya? Sabi ko sa may botones, kapit lang kapatid. talagang hatak, no? Dahil problema, kaya kabibili mo lang ng swimsuit, pupunta ka ng Boracay, no? Next month, pagpunta mo, hindi na kasya. Okay, ito pa yung problema, mga kapatid, yung pupunta ka ng doktor para magpa-check up. Ako po, pag pupunta ako ng doktor para magpa-check up, nagpa-fasting pa ako para hindi ako pagalitan. No? O kaya inaano ko yung dugo ko, hindi ako makain ng mga bawal bago po dumating po yung check-up ko. Parang ang gulo, no? Parang ayokong papagalitan ako ng doktor ko na dati ganyan ka lang, ngayon ganyan ka na. Okay, so very important po yung timbang, whatever your situation is, no? Because it affects so many areas in your life. No, ako po, ngayon po may problema po ako kasi yung paa ko hindi naman ganun kalakas. May diferensya po yung paa ko. So pag dumadagdag po yung aking timbang, nahirapan po ako maglakad. No, so very very hard, no, para po sa akin. And what is true in our physical lives, no, is also true in our spiritual lives as well, no. Kung bubuksan niyo po yung inyong Bible sa Hebrew chapter 11, dito po nakalista yung mga tao po ng Diyos na dumaan sa lahat ng mga difficult situation and decisions, no? But endured in their faith, no? Katulad po ni Abel, ni Enoch, ni Noah, Abraham, Sarah, Abraham, no? At marami pang iba, no? And the Bible called them the cloud of witnesses. Sabihin po natin, cloud of witnesses. Ito po yung ilan lamang sa marami mga tao na nasa kalangitan na at tinitingnan po tayo lahat, no? Kung paano po tayo o kaya chinichir nila po tayo upang magpatuloy po tayo sa buhay ng pananampalataya. Okay, naniniwala po ba tayo ron, mga kapatid? There's somebody, a people of faith, no, who are cheering us, no, to live a life of faith. Yan po yung sinasabi sa Hebrew chapter 11, no? At ang sabi po sa Bible, sa Hebrew chapter 12 verse 1, sabi po rito, we are surrounded by such a huge crowd. Sabi po natin huge, no? Hindi lang po iilan, kundi marami, a huge crowd of witnesses to the life of faith. To the life of faith, no? At pagkatapos po nito, yung pong Hebrew chapter 12 launches a call for us to run as what these God's people did to their life of faith, no? Yung ini-encourage daw po tayo, may call po daw po tayo na takbuhin, no, yung ating buhay ng pananampalataya. And the writer of the Hebrews, of the book of Hebrews, refers to a certain weight to deal with. Sabi niya,
tumakbo tayo, no? Sabi ganon. Pero meron po tayong dapat gawin. So takbuhin po natin ngayong taon, no? Because to run well, we must maintain a good weight. Meaning, kapag tatakbo po tayo, di ba, mahirap pong mag-jogging pagka, kumakalog, yun. No? Mahirap pong magtumakbo, mahirap pong kumilos, mahirap pong magbuhat, no? Lahat po ng mga bagay na gagawin po natin, physically, mahirap po talaga pagka meron po tayong hindi healthy na timbang. Okay? So, to run well, we must maintain good health, and this must be the starting point we must take this 2025. Okay? So, last year, marami pong mga bagay na na nangyari sa buhay po natin na pwede po nating unknowingly, no, na pwede po nating dalhin sa buhay po natin. Kaya po sundan po natin yung advice po ng writer ng Book of Hebrews upang magkaroon po tayo so that we can run well, no? First, they begins to telling us to trim our weight. Sabi po natin, trim our weight. Okay. Sabi po sa may verse 1, let us strip off, tanggalin daw po natin ang bawat bigat na nagpapabagal sa ating buhay. Okay? Let us strip off the weight that slows us down, especially the sins that so easily trips us up. Okay? The reason is because marami po tayong excess baggages sa buhay po natin. Okay? Lalo na po yung mga plano natin, yung mga gusto natin sa buhay, yung gusto nating matamo, yung mga bagay na nagpapabagal po sa atin. No? Yan. So, tanggalin daw po natin ito para hindi po daw tayo maging mabagal sa buhay po natin. And what are those that we need to get rid of this year? No? Unang-una po, let us get rid of hindrances. No? Lahat po ng mga humahadlang, no? Ang mga runner po, no, kung mapapansin niyo po may sa mga Olympic, yung mga tumatakbo, no? Yung mga 100-meter dash, no, yung mga ganon. Serious runners throw off their hindrances to their running. Kung pupunta po sila sa loob ng track, no? 'Di ba makita niyo naka-jacket, ni t-shirt, no? Sapatos, pants, ganyan-ganyan. Pero pagkatapos bago po sila tatakbo, no, sa competition, tinatanggal po muna nila yung mga gamit na yon. The regular shoes, pinapalitan po nila mas magaan. Their pants and shirts, no, yung warm-up suits nila, tinatanggal nila lahat yan. They wear as little as possible and light, no, so that to go as fast and far as possible. Amen? I-experiment lang po natin mga kapatid, no? Masarap maglakad kung wala kang gaanong laman sa katawan, no? Ako po, di na ako nagwawalit sa bulsa kasi bigat din po yan eh. Okay? Subukan nyo lang po maglakad ng light. Makita nyo po, malaki po yung epekto. No? Same thing din po sa buhay natin sa pananampalataya. Alisin natin yung mga extra baggages para po makatakbo po tayo sa takbuhin natin ang pananampalataya. So, what for us is everything that slows us down. Siyempre, iba-iba po lahat tayo. No? Iba-iba po lahat ng dealing natin. No? Ito po yung mga bagay na, na nakikita po natin sa harapan natin maliban sa Diyos. No? Those are whatever gets in our way, whatever delays our progress, lahat po na ito, they must go. Okay? In finances area, no, kung ang focus po natin, kailangan ngayong taon maka 1 million ako. No? Yun po ay hindrance, no, kasi nakapokus ka lang sa kaya mong gawin, pero hindi ka nakapokus sa kayang gawin ng ating Panginoon. O kaya sa relationship area, no? Mga bagay na humaharang sa iyo, no? Huwag ka na pumunta sa church, manood lang tayo ng sine.
Huwag ka na pumunta sa church, birthday ni ganito. No? O kaya sa business area, nagbubukas tayo ng Sunday kasi mas maraming taong pupunta, mas maraming taong kakain. No? Those are hindrances, mga kapatid. Or commitment issues, mga kapatid, no? Na yung area po na yan, or yung hobby. No? Yung, siyempre, yung basketball, kailan linggo, maraming kalaro. No? Sorry po. O kaya sa mga yung tawag doon, sa mga computer, mga laban-laban, ganyan-ganyan, no? Those are hindrances, no? Whatever, pakinggan nyo maigi, whatever that distracts and prevents your life of faith, no? Lahat ng mga bagay na nakaka-distract para lumago ka sa Panginoon, no? Alisin mo lahat yan, mga kapatid. Kapag inalis mo yan, mga kapatid, no? Hindi ka lang gagaan, no? Magkakaroon ka pa ng maraming oras para sa Diyos. Amen? Minsan, mga kapatid, sasabihin natin, Lord, mga 5 minutes lang, titinan ko lang sa Facebook. No, 5 hours na, hindi ka pa pumipikit. Hello? Amen? Minsan, ako madalas po akong ganun eh. No? Sabi ko, pahinga muna ako ng konti. So, titingnan ko, scroll. Nakita ko yung classmate ko nung high school. Siyempre, pipindutin ko yung picture. 74 pala yun. So, lahat yun, titingnan ko na lahat. No? Maya-maya, hindi ko napapansin yung oras, sobrang haba na. Devotional time, prayer time. Ano sasabihin natin? Sorry, Lord. No, sorry, Lord. Okay, sorry. Pero kinabukasan, uulitin mo na naman. Okay? Ang tunay na sorry, mga kapatid, yung galing sa puso at hindi mo na uulitin. Amen? Hindi mo na ulitin. No? Sasabihin mo, maaga pa naman, 9:45 pa lang, no? 10 o'clock naman yung service. Okay? So, ano muna ako, kain muna ako. Naubos mo na yung pandilimon. 10:15 na, di ka pa naliligo. No? Sorry, Lord. Oh, patawarin ka ng Panginoon. Pero next week, ganun na naman. No? Nasabi natin, gusto natin lumago, hindi ka naman umatid ng church. Hindi ka naman nagpupunta ng midweek, o kaya hindi ka nagpa-participate sa church. Amen? Ang daming hindrances, pero kung tatanggalin natin lahat ito, mga kapatid, dumadami at dumadami yung oras mo sa Panginoon. Amen? Ulitin ko yung sinabi ko sa inyo kanina, pag hinayaan mo ang Lordship ni Jesus Christ sa'yo, no? Siya bahala sa'yo. Amen? Kapatid, pangin nyo maigi, nasaan ang kasiyahan natin? Doon ba sa meron tayo? O sa nagbigay ng kasiyahan natin na hindi aalis sa atin? Masaya tayo, may iPhone 16 tayo. Pero baka next month o few months to come, iPhone 17 na yan. Hindi ka na masaya. No? Kasi wala kang iPhone 17. Pero ang Panginoon, no, sa Kanya ka masaya, hindi siya nagbabago. At kung ano man ang meron ng Panginoon na deserve mo, na ibibigay niya yan sa iyo ng Panginoon. Amen? So, saan ka pa? Sa Lordship ng ating Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, no? Ito mga bagay na ito, business, sports, no? Yung mga bagay na pinagkakabala natin, these are also good things. Okay? But when they become extra heavy in your life, no? Mas nagiging priority mo sila kaysa kay Lord, no? Ito po ang maghihinder ng ating pagtakbo sa Diyos, no? They must be cut off, no? They are non-essential pagdating po natin sa buhay natin sa taas. Amen? So, alam niyo po, sa sobrang dami nangyayari dito sa mundo, parang ang sarap mag-pray na, Lord, dumating ka na. Pero ang prayer na yun is a selfish prayer. Kasi hindi lahat handa. No? Kung lahat lang handa, at lahat po tayo sabay-sabay na, Lord, dumating ka na, hindi na natin dadanasin yung kahirapan ng buhay. Amen? Kaya dapat maging ano po tayo, maging seryoso po tayo sa ating po relasyon sa ating Panginoon. Itong mga bagay na ginagawa po natin ito, sustenance lang dito sa lupa. No? Bakit? No? Sabi, we should not hold anything too close in a short today
that will not be ours in the long tomorrow. Hindi po dapat tayo masyadong nakakapit sa mga bagay na panandalian lang, no? Na bukas hindi na po ito mapapasa atin. Okay? Meron akong sinabihan ng isang kaibigan. Sabi ko, pag bumili ka ng sasakyan, wag mo masyadong pagandahin. Wag mo masyadong, biro mo, meron ka ng, marami kang ilalagay, pero sino makikinabang? Yung bibili. siya yung jackpot, no? Pakinabangan mo ng tama, no? Kasi ang mga bagay na, dapat ang mga bagay, kinokontrol mo. Hindi ikaw ang kinokontrol niya. Okay? Hindi ako nagpapatama, pero ang importante mga kapatid, let us set our priorities, let us set our mind to something that is supposed to be right. No? Lalo-lalo na kung bilang mananampalataya. That's why the Bible commands us to travel light. Ulitin ko po mga kapatid, no? Wala po tayong dinala dito sa lupa nung ipinanganak tayo. At wala rin po tayong dadalin sa langit na nagagaling dito sa lupa. Amen? So wag po tayong masyadong nakakapit toko sa mga bagay na meron po tayo sapagkat bukas, posible po siyang mawala. Amen? Kapitan natin si Kristo sa buhay po natin. So, what is that weight that holds you down? Okay? That holds you back in your life of faith. Kaya ini-invite ko po ngayong umaga to throw it away no matter how important it is to you. In that way, you are adding time to God and putting God first. Amen? Putting God first. Kung ang daming oras ang binibigay mo sa cellphone mo, kaka-chat o kaka-scroll, bawas ka kalahati. Hindi naman yan makakabuo ng personality natin eh. Kung madalas kang gumamit ng games, na nakakapag-relax sa'yo, hatian, bawasan mo ng kalahati in order for you to have more time for God. Maging sa mga bagay na kung saan po tayo nakakapit. In this way, you are adding time and putting God first. It's not only the weight of this world, yung mga bagay na material things, but also the sin that so easily trips us up. Sabi pong ganon, get rid of sin. Okay. Kapatid, lahat po tayo nagkakasala. Lahat po tayo nagkakamali. Kagandahan lang, meron tayong grace ng ating Panginoon. At sinasabi niya sa kanyang salita that if we confess our sin, He is faithful to forgive us our sin. Tama po ba? Amen? Kaya every time po na ako po ay nagkakamali, nagkakasala, right there and then, humingi po ako ng tawad sa Diyos. Hindi ko po pinagsama-sama yan, mamayang gabi, sabay-sabay ko nang ihihingi ng tawad. The time that I committed sin, I always ask God's forgiveness at that very moment. Amen? Bakit? Kasi nung time na nagkasala ka, kinakatok ka na ni Lord. Huwag mo siyang pagbuksan mamayang gabi. Hello? Kaya ka kinakatok eh. O anak, nagkakasala ka. O anak, nagkakamali ka. Lord, sorry po, patawarin niyo po ako. Amen. Hindi pwede yung anak, nagkakasala ka. O mamaya na lang po, Lord. Marami pa eh. Madadagdagan pa yan, Lord eh. Hindi, dapat ngayon din. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. So isa pong excess baggage po natin, isa pong weight na nagpapabagal sa buhay po natin sa Panginoon is the sin na meron po tayo araw-araw. Sabihin po natin araw-araw. Lahat po tayo nagkakamali, nagkakasala. Yung tumingin ka lang na hindi maganda sa isang tao, o magsalita ka lang na hindi maganda sa isang tao, o kaya yung itrato mo na hindi maganda sa isang tao, yung hindi mo tulungan ng isang tao na binibigay sa iyo ng Panginoon, hindi ka sumunod, nagkakasala ka rin sa Panginoon. Maliit at malaking kasalanan pa rin po lahat yan. Like running with a robe on, para daw ikaw tumatakbo, pero meron kang robe na hanggang paa, sin will eventually get entangled. Yung robe mo, habang tumatakbo ka, iba, sasabit sa paa yan eh. At ikaw ay madadapa. But what is this sin? Okay. So tingnan po natin specifically.
It is the sin of unbelief. It is the sin of unbelief. Sabi po natin, mga kapatid, naniniwala ka sa Diyos. Ang tanong po rito, talaga bang naniniwala ka sa Diyos? Okay? Kaya nga kailangan po natin ng faith eh. Ano yung faith? Yung maniwala ka sa mga bagay na hindi mo nakikita. No? At inahayaan mo magpatuloy sa mga bagay at magkaroon ng pag-asa. No? Kahit na hindi mo nakikita, ang nagbibigay ng pag-asa sa iyo. Amen? So, it is the sin of unbelief. No? It is doing the opposite of what the cloud of witnesses did. Di ba sabi po sa Hebrews chapter 11, by faith, Abraham, by faith, Abel, by faith, Enoch, by faith, ganyan. All of this cloud of witnesses, all of these people, no, naniwala sila, no, sa ginawa ng Panginoon sa kanila, no? Unbelief is failing to trust the promises of God. Ang tanong ko po mga kapatid, ano yung pangako na ibinigay ng Panginoon sa iyo? Lahat tayo nagpe-pray. Di ba? Lahat po tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. And for a time, no, sa buhay po natin, meron pong tayong naisip o naramdaman na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, binagbigay po siya ng pangako sa iyo. Amen? Lahat po tayo eh. Isa na lang eh. No? Yung pagpapalain tayo eh, ng Panginoon. No? Lahat po tayo may pangako. At ang tanong ko po mga kapatid, gaano mo pa ito pinanghahawakan? Okay? Ang nangako, hindi mo nakikita. Tama? Ang Diyos hindi nakikita, pero nararamdaman. Pero nangako siya sa'yo. Ang tanong dyan, panghahawakan mo ba yung pangako na yon? O gagawa ka ng ibang paraan? O gagawa tayo ng ibang paraan? No? So, as soon as you begin to doubt the promises of God, that God would do what He said He would do, we sin. Nakakasala tayo. No? That's the problem with unbelief. No? When we fail to believe, we sin. Lord, ang sabi mo, papagalingin mo anak ko. No? Nagtanong ka kaagad, di pa tapos yung buhay. No? Eventually, gumaling ang anak mo. So, nawalan ka ng pagtitiwala sa ating Panginoon. If we do not believe God, if we do not believe God wants us to be healed, no, and has our best interest at heart, we are breaking His commandments. No? If we do not believe God's genuine love, we will be filled with lust and desire to commit adultery. No? A person cannot move forward when covered with unbelief. Hindi tayo magpa-progress, hindi tayo aasenso, hindi po tayo magiging victorious kung punong-puno po tayo ng unbelief sa buhay po natin. No? Meron po akong tayong isang miyembro na sa sobra pong dami ng kanyang pagsubok sa buhay, isa lang sinabi niya sa akin, nagtatampo ako sa Lord. Nagawa na po ba natin yun? Yung pinagtampuhan natin yung Lord? Kasi ang dami niya pinagdaanan sa buhay. No? It's not trusting God. No? Ang sabi ng Panginoon, I can handle all these things, just trust me. Trust me. Hindi man pabor o nakikita mong parang hindi man magaan para sa iyo, pero mga kapatid, walang bagay na dadaan sa buhay mo na hindi niya inapprove o hindi niya inapprove sa atin. Even Satan, mga kapatid, no? Hindi pwedeng kumilos si Satanas o si Satan sa atin kung hindi approve ni Lord. No? Di ba yung buhay ni Job? No? Punta raw siya rito sa lupa, naghahanap na masisila, lahat mabibiktima. Ang Panginoon pang nagsabi sa kanya, sinubukan mo na ba si Job? No? Sinubukan mo na ba si Georgian? Sinubukan mo na ba si Jermel? No? Bakit sasabihin ng Panginoon yon? It's because alam nila na hindi babaksak si Georgian at hindi babaksak si Jermel. Amen? So every time na may papasok po sa ating mga hamon na pagsubok sa buhay, sabihin po natin, victorious tayo sapagkat alam na ni Lord
na magtatagumpay tayo. Amen? Sabi po ni Jesus kay Peter, sabi niya, Peter, no? Nagpaalam sa akin si Satan para guluhin ka. Pero ipinanalangin na kita. At pag nagtagumpay ka, at kapag nagtagumpay ka na, sabi po doon, no? Encourage the other. Meaning, meron kang purpose kung bakit ka pinagtatagumpay ng Panginoon. Merong dahilan kung bakit pinagpapala ka ng Diyos. May purpose lahat yan. Lahat ng mga bagay na binigay sa'yo ng Panginoon, huwag mo itikam ang kamay mo sapagkat may purpose lahat yan. Amen? So, a person cannot move forward when covered with unbelief, no? Kaya, i-reestablish po natin yung paniniwala po natin at pagtitiwala po natin sa Diyos. Otherwise, the robe of sin will trip us up. No? Pangalawa po, mga kapatid, train your focus. Saan ka ba nakapokus sa buhay? Ngayong taon, 2025, no? Saan ka dapat nakapokus? No? Remember your reason for living the life of faith. No? Ang purpose po natin dito sa lupa, mga kapatid, manatili sa pananampalataya sa Panginoon upang darating ang araw ay makasama po natin ang Panginoon habang panahon. Yung destiny po natin bilang tunay na mananampalataya doon. Amen? At if I were to ask, mga kapatid, I'm super excited to go there. Even today, pag sinabi ng Panginoon, punta ka na, no? Kahit na anong meron ka dito sa lupa, bitawan mo na lahat yan. Sapagkat there, no, the life there is way better than our life here. Kahit bilyonaryo ka. Kahit marami kang possession, kahit marami kang kaibigan, kahit kilala ka, no? Masarap ang pupuntahan po natin, mga kapatid, no? So, kaya nga ang focus po natin, no, to do our best to cross the finish line and to gain the prize. Amen? Tayo po naman, lalo na nung Christmas, naglaro tayo, no? Sa totoo lang, nag-effort lahat po tayo para sa ano? Para manalo. Wala ka namang naglalaro ng isang event na yay, talo ko, yay. Walang ganun. No? Lahat po tayo gusto natin maglaro, manalo. At kaya natin gusto manalo, meron tayong gustong matanggap. Ano yung tanggap na yon? Yung prize. Amen? Yung prize. So, importante po sa atin na mag-focus sa buhay nating ito. No? Hindi ko sinasabing huwag tayo mag-focus sa trabaho o sa negosyo, etc., etc. Ang sinasabi ko lang, mga kapatid, pag magpo-focus po tayo, alam po natin kung sino kasama natin at alam po natin yung hangganan natin sapagkat ibinigay na natin sa Panginoon yung buhay po natin. No? Ulitin ko po, kami pong pamilya, kahit na po alam namin na pag nagbukas po kami ng Sunday, malaki po kikitain namin. Pero mas malaki po ang benefit or malaki po yung bagay na matatamo po namin kung uunahin po namin ang Panginoon. Amen? Kaya ever since po, hindi po kami nagbubukas na Sunday. Kahit na po alam namin malaki ang kikitain namin. Amen? So ibig sabihin, mga kapatid, mas mahalaga si Lord sa amin. At sana maramdaman din po ninyo na mas mahalaga si Lord sa inyo. No? I want to end this message. No? At gusto ko po ituloy po ito next week, no? Dahil importante po yung ibang mga points na gusto ko ibigay sa inyo. Pero gusto ko lang po iwan sa atin na sa buhay po natin sa 2025, no? Ay alisin po natin yung mga bagay na magpapabagal po sa buhay po natin. Yung mga material things at yung mga bagay na gawin po natin, the sin that holds us up. No? At pangalawa po, gusto ko pong iwan sa atin na dapat po ngayong taon ay maging seryoso po tayo. No? Kung hindi pa po kayo naging seryoso sa pananampalataya po natin, time is running short, mga kapatid. Hindi ko alam kung ano po yung dealings po natin dito sa lupa. Pero naniniwala po ako na dapat po unahin natin si Kristo sa buhay po natin. Let us
not complain. Huwag po tayo mag-complain na, Panginoon, kulang ka. No? Panginoon, hindi ko natamo lahat, mga kapatid. No? Ang Panginoon, hindi po siya nang iiwan, hindi niya po tayo niya pinabayaan. So whatever comes, no, this 2025, I pray, mga kapatid, no, alam po natin kung bakit natin natamo ito. Pwede po tayong tumayo sa oras na ito. Hallelujah. God is good. No? Wala po tayong dapat gawin bago po tayo magtapos, no? Wala po tayong dapat gawin kundi i-glorify ang Lord, no, sa lahat ng ginawa niya sa 2024 at i-welcome po natin ng kasiyahan at kagalakan itong 2025 na ito. Amen? Lahat ng mga in-store po sa ating ngayong taon, lahat po yan ay mag-glorify ang Panginoon sa ating buhay. At naniniwala po ako, deserve po natin lahat ito. Sige po, let's worship the Lord and we praise Him. Ibigay po natin yung best po natin sa pagsamba sa ating Panginoon.
us be excited this 2025. Amen? And I pray na lahat ng gusto nyong matanggap sa Panginoon ay matanggap po natin ayon sa kanyang kalooban. No? Taas mo natin ating mga kamay. And I want you to receive the promises of the Lord right now, that God will prosper you, God will heal you, God will promote you, hallelujah, God will make you victorious. Lord God, Lord, maraming salamat, Panginoon. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. May transformation sa buhay. Receive in the name of Jesus. Walang imposible sa iyo. Lahat ng imposible, magiging posible in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon. O Diyos, sa taong ito, Panginoon, we will continue to trust you, Father God. You are our King. Lord God, you are victorious, Father God. Lord, kasama ka namin, Panginoon, sa taong ito. At anuman, O Diyos, ang mangyayari po sa amin, we know, Father God, that we are in God's hand. We are in your hand, Father God. Lord, salamat po. Patuloy mo pagpalain ang kabuuan ng araw na ito. At sa kabuuan ng linggong ito, Panginoon, ipakita mo kung gaano ka kadakila sa aming buhay. Lord, bless each and every one of us, O God. At babalik po kami sa susunod na linggo upang magpasalamat po sa iyo, Panginoon. Lord, lalabas po kami sa tahanan mo. Tunay na pinagpala, O God. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. God bless po.